Holy Communion, which symbolizes the bread, which is the body of Christ, and the wine, which is the blood of Christ. Sige, ang bread nga pasabot diri dili literal nga lawas ni Kristo. Dili ingon nga nikuha sila dito sa lawas ni Kristo mo ay gikaon nato. But it's just a symbol. And ang bread nga gigamit dira is without yeast. Kung maunsa ng yeast, di ba gapatubo na siya sa pan? Nganong without yeast man, pastora, ang gigamit nga bread? Kay sa panahon sa una sa Passover time dito sa Old Testament, bawal mo gamit o yeast o fermented nga mga drinks like wine. Nganong inanaman, kay ngano ang yeast o ang fermented nga mga drinks gina-considered as sin and corruption. So kanang moingon nga at si Jesus ganin inom og bino, unsa na lang ko pwede ra pud siguro. Pero I tell you, ang wine nga giingon dara is unfermented wine. Kay ginabawal sa unang panahon mogamit og fermented nga ilimnon, which is naay alcohol. And the bread also is without yeast, walay patubo. Because pag naanay patubo, it considered as sin. Even kanang ginagamit gud nga osyas, wala nay yeast. Walay yeast. So the body and the blood of Jesus Christ that was on the cross. Ang mensahe gyud sa bread o sa wine or it is the body and the blood of Jesus Christ. Lawas og dugo ni Kristo. Gusto na ko masabtan na to karong kabuntagon nga dili lang ni siya tradisyon sa usa ka simbahan nga mukaon og tinapay o muinom og bino for the sake lang kay tungod first Sunday. But there is a deeper meaning or a deep meaning anang mga butanga. So Holy Communion comes from a Latin word which is communo, meaning fellowship, mutual participation, or sharing. Naata diri karon, we are celebrating this Holy Communion kay tungod we are having fellowship. We are having fellowship with our brothers and sisters in Christ, and the center of this fellowship is kinsa? Jesus Christ. That is what we call when we say communion or the Last Supper. Nganong ginahimo man na pastora hangtod karon? Wala mo nag-wonder nganong hangtod karon naagi hapon ni gina-practice sa church. Kay sa Old Testament, ang tawag ana is Passover. Ang Passover, nag-celebrate silang Passover, nagkaon sila kay tungod ilahang gi-celebrate ang kagawasan nila gikan sa Egyptians. They have been set free sa pagiging slave, sa pagiging alipin sa mga Ehiptohanon. That is why naay Passover nga hitabo. And on the New Testament, which is the Last Supper, nganong ginahimo nato ni, it is because we are celebrating our freedom from sin, from hatred, from all kinds of curses, from every sickness nga naata pinaagi kay Jesus Christ. Nasabtan nato unsa ang importance sa ating Holy Communion. We are doing this because we are celebrating freedom. Kagawasan, dili lang kay literal nga kagawasan nga nakagawas ka sa balay, but kagawasan from all the bondages sa sala nga naata. Amen. It was the body and the blood of Jesus Christ that frees us from all kinds of sin. Nasabtan? Amen. So what are the significances or nganong importante ang Holy Communion? Pangutanay mong tapad nga naman. Nganong importante? Nganong importante man? So there are three significances nganong ginahimo gyapon nato ni. Number one is the past significance. Kina ba? So the past significance or ang sa una nga ibili niya or importansya is that it is a living memorial or remembrance of Christ's death for the believer's redemption. It is a living memorial or remembrance. Kumbaga, ato ang ginabalik-balikan kung giunsa ta pagluwas sa Dios. The moment we eat this bread and drink this cup, ato ang
gi-remember or gi-commemorate kung unsa ang gihimo ni Jesus Christ on the cross. By participating in the Last Supper or communion, we are once again reminded of Christ's sacrifice and significance in our lives. Kay basin sagad sa ato naata sa simbahan, pero nakalimot na taon sa sakripisyo nga gihimo ni Jesus Christ for us. So it is more on remembering. Kay gingon pa gani sa Luke chapter 22 verse 19, and he took the bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Nga sa matag kaon nato ana atong hinumduman ang gibuhat ni Jesus sa Calvary of Cross. Kumbaga, ebidensya na sa gugma ni Lord for us. Ebidensya na sa pagigugma niya sa ato nga maoy mahimo na tong highest motivation para mutuman o i-avoid ang appearance sa sin sa ato ang kinabuhi. Kumbaga, kung nasabta nato ang sakripisyo gibuhat ni Jesus sa cross, it is our highest motivation nga magkinaunsa man mo-obey gyud ko. Naliman ka di pakamatyan ka ni Lord. Kung nasabta nato na deep within our heart, there should be no excuse for us para dili tumanon ang kabubuton sa Ginoo. If still atong kabubuton mo ay matuman sa ato ang kinabuhi, I tell you, you do not understand what Jesus has done on the cross. Kaya ikaw manggod gihapon ang magbuod. Pero once na nasabtan nimo yung gibuhat, then it's easy for us to obey and to avoid sin. Kalimtan, kumbaga, dili kalimtan, avoid means iwasan or daganan nato ang sala nga naa sa atong atubangan. Kaya nato na himuon? Kaya? Hala, tulo na lang jud ang ni Amen. Tulo na lang jud ang ni Amen, Lord, tabangi sila. So, that is why, gingan pa gani sa 1 Thessalonians 5:22, stay away from every kind of evil. Palayo, sa bisan unsa nga matang sa sala or sa dili, maayo nga butang. So, it is memorial or remembrance of Christ's death. Hinumdumi pag-ayo, ingay mong tapad, hinumdumi pag-ayo. Hinumdumi pag-ayo unsay gibuhat ni Kristo sa imuha. Next thing is that, nganong gina-celebrate gyapon nato ang Holy Communion, it is an occasion of thanksgiving. Diri gyapon magtuyok ato ang tumongan ng naataani. It is a Greek word which means Eucharista or Eucharist. So, muna nagpasabot sa Eucharist, which means thanksgiving. Pagpasalamat sa kung unsay gibuhat ni Jesus sa ato ang kinabuhi. Gingon pagani sa Mark 14:23, and he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and they all drank from it. Nagpasalamat sa kung unsay gibuhat ni Jesus Christ. It is an occasion of thanksgiving for what? Unsay nadawatan nato? Salvation, blessings that God made available pinaagi kay Jesus. Munang the moment nga naa ang wine ug ang bread, it is an act of our thanksgiving to what God has done sa imuha, sa akua, sa ato ang tanan. Blessings or everything nga iyang gihatag made available by Christ's sacrifice on the cross. Spiritually, physically, financially, in every aspect sa atong kinabuhi, nga gihatag ni Jesus Christ upon us. Thanksgiving to what Jesus had done sa ato ang kinabuhi. Unsa na gibuhat ni Jesus? So his body, okay, basahon na to Isaiah 53 verse 4 to 5. Pwede ba basahon? Tanan, okay, ready, go. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napangos siya tungod sa atong pagkadaotan,
giantos niya ang kastigo nga maoy nagkaluwas kanato og pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Amen. The body of Christ, gingon padala nga, by His stripes we are healed. Nagatuo ko nga, dili lang na siya physical nga kaayuhan na gihatag sa Dios, apan appeal spiritual, relational, financial, tanan nga kaayuhan, pinaagi atong gibuhat ni Jesus sa cross, tanan ta na nga ayo. Wala ta diri karon kung dili tungod sa gibuhat ni Jesus sa Kalbaryo sa cross. Amen? So magpasalamat ta igsuon sa butang nga gihatag ni Jesus Christ for us. Amen? Let's practice the heart of gratitude. Or let's have the attitude of gratitude. Nga mahimo tang mapasalamaton sa tanan nga gibuhat sa Dios sa ato ang kinabuhi. Next is, that was past significance. Next slide is, unsay bili or importansya ani sa present na pud sa ato ang time karon. Number 1 is, the Lord's Supper or communion is a fellowship. Mo itong ingon ako ganina. Panagtigom or building relationship with our fellow Christians. Kanang tapad nimo, you are to build fellowship, ana. You are to build relationship, ana. Kanang naunga nga tapad nimo, dili na angay awayon. Dili na angay awayon. But we are here to build relationship just like what Jesus had done sa ato, or in Greek word, koinonia. Koinonia, which means fellowship. It is an opportunity or a time to experience companionship. Kinsa na dari naka-feel nga siya na lang yun isa nagalaban sa iyang kinabuhi. Gibiyaan na siya sa tanan na naka-felt ba nga he or she is alone ana nga battle. But in the Lord, or in this time, we are experiencing companionship and pakighiusa dira kay Jesucristo, and a sense of community with the members of the body of Christ. Amen? Inay mong tapad, hindi ka nag-iisa. Tapi ka, shy na siya, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa na amin, na ang church, na atong kaubanan sa simbahan, nga maoy, makatabang, or mualalay sa atuan. That is because Jesus is present anya fellowship. It is the heart of the Lord. Always remember that si Jesus, He is into relationship. He is not broken relationship. But Jesus is into relationship. Kung naagani kay makaaway or tawag-ani ka ng maluod gudayon sulod diri sa simbahan or nakagikasukan, remind yourself that Jesus is into relationship. So, dapat walay lugar ang luuran ani nga simbahan. Walay lugar ang kanagong magsuko-suko. Pwede man masuko, pero ayaw itugot nga makasala ka tungod sa kasuko. Amen? So, it is time to experience companionship and unity with Christ as a sense of community with the members of Christ's body. It is important na kaninga simbahan, ang ma-feel nila is belongingness. Dili good judgment, dili good condemnation, nga inigsulod aning simbahan, murag tan-awon kadang gikan sa tiil hangtod sa ulo. Unsa ni nga simbahan perfect, kay di na pwede musulod ang makasasala. But this church should have the sense of belongingness. Ang welcoming spirit ba, nga the moment musulod ang tao without judgment. Let us look at them the way Jesus looks at the people. Paano day tagitan-aw ni Jesus? Kay kung dili pa ta pinalangga ni Jesus, kay kung gitan-aw pa niya ang mga matarong lang, siguro wala ta diri tanan karon. Amen? Si Jesus, dili siya dayon mo tan-aw mo condemn nga, ay dito ka, impyerno ka. Ikaw, nang nawang nimo, makasasala, yun na, balik na pod kag simba. Dili wa ni nga na si Lord. But,
This church should have the sense of belongingness, a sense of family, where everybody could feel safe. Despite and in spite sa iyang giagian. This church should be a safe place na tong tanan. Dili kay pamilya, we are one body in Christ, but then one body would live up another body. Is that what Jesus Christ has teach us or gitudlo ba sa ato? Di ba, DJ? But we are one body in the Lord. So therefore, we are family here. Inay mong tapad, we are family. Sis, oh bro. Okay. Praise God. So, an opportunity to participate in the benefits of His sacrificial death. In this supper with a risen Lord, He is the host, which is present ani nga higayon. Si Jesus ang sentro ani nga day, ani nga Communion Sunday, and He is with us right now. Because these things is ginabuhat nato aron sa paghinumdom sa iyang gibuhat para sa atua. Amen. Because He gave His body that we may become one body in Him, and He made us righteous before Him. Dito na ko nasabtan ba, ang lawas ni Jesus, gihatag or gisakripisyo niya para kitang tanan na ay unity, na ay panaghiusa. Kay it is Jesus mangyod nga ni-unite sa ato akaron. Kay without the Lord, siguro iayatag ko anron kanang panginabuhi. Iayat ang direction sa life. But because naa si Jesus sa ato ang life, naa si Jesus nasabtan nato iyang gibuhat, therefore naa ta diri karon united because of Him. Amen? So 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 17. Pwede ka muna po ibasa? And though we are many, we all eat from one loaf of bread, showing that we are one body. So we are one body here. We are family here. We are having fellowship here. As Jesus is the host. Siya ang sentro aning tanan. And Jesus, His presence is the host of this fellowship. Kaya gingon pa gani sa Matthew 18:20, for where 2 or 3 gathered together as my followers, I am there among them. Kung asa ang duha or tulo nga nagatigom sa akong pangalan, na ako sa ilahang taliwala. And I believe that the presence of the Lord is here, right here, sa ato ang taliwala karon. Amen? Next is, the present significance ani is that it is a recognition and open declaration of the new covenant nga gihimo ni Jesus Christ sa atua. Look at chapter 22 verse 20. It says, after supper, He took another cup of wine and said, this cup is the new covenant between God and His people. An agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. Gusto na ko masabtan, unsa di ay ang covenant sa una. Unsa ang old, unsa ang new. Napadala gang katong picture gang. So sa old covenant, sa una, tanawin na to ha, ang foundation, ang tao sa una nakabase strictly sa balaod. Ka-remember mo sa time ni Moses nga daghag balaod? Sipyat kagamay ato, tiwasan jud. Kung baga masipyat lang kagamay na kay mabuhat nga ginabawal ato nga balaod kung wala kay alaga nga hayop. Asa makapadulong? Stricto kay Ginoo na diretso ka patay. Pag dili gud nimo ma-settle dayon ang imong sala nga nabuhat, kaya nga naman, dito man sila nakabase sa law, sa balaod. The law was written on the tablets of stone. Kabasa mo, anak, kung nagabasa mong Bible dito sa time ni Moses. So, balaod sa una, Old Covenant was strictly based on the law. Sa New Covenant, bunga na ta sa grasya.
Pero dili buot pasabot tungod kay napuno sa grasya karon nga panahon pataka ng puntagdas magpagpakasala. Sige lang karon lang ni mga ilo kog pasaylo sa Ginoo puno bitaw siya sa grasya. Kinsa nakatrya na? Enjoy pa ang sin karon nga enjoy pa ang pagpakasala tas ana lang siya. Sige lang mga ilo kog pasaylo niya. Pero no, grace should not be an abuse. Dili dapat siya ma-abuse ang grasya sa Diyos. And then the law, before, sa Old Covenant, ang law was written on the tablets. Kumaga, printed, gina siya. Printed, gina siya yung mo. Gawas ka ilongga na rin. Printed siya. And then, karon nga panahon, the law was written on the hearts of the believers. Kinsa diri na ay ginakuptan nga mga pulong ni Lord, nga naasulod sa iyang kasing-kasing. Amen. Nadili na siya kinahanglan i-print pa kay kabalo ka naa sa sulod sa imong heart kana nga mga pulong nga giimuhang gituuhan nga gisaad ni Lord sa imuha. And then, tungingon ako ganina, sacrifice for sin. Sa una, kung wala kay hayop, patay ka. Paano pag, halimbawa, imong sala kay ang katumbas, kanagong karnero, pero imong hayop kay kana lang kaning kalapate, dili jud siya pwede. Kita jud kag karnero nga ihalad dira kay para mapasaylo ka sa Ginoo. And kinsa diri nay hayop, mo lang tumaluwas siguro kung sa panahon karon. Pero on the new covenant nga gihimo ni Lord, grabe, Jesus Christ offered His own blood as a sacrifice forgiving sins once and for all. Sa unang manggod, ang kuhaon sa hayop, dugo lang, dugo na ikuan pag sa katong sa temple dito. And then, maunang sa New Covenant, kinsang dugo ang gisakripisyo? Jesus Christ. Dati, individual ang kaluwasan. Kung nakay hayop, sure, maluwas ka nimong masala, malimpyuhan ka, ana. Pero karon, it's for all. Tanan adunay access sa kaluwasan. Amen? Nasabta nato, tanan adunay access sa kaluwasan, pinaagi kay Hesu Kristo. Inganang gihimo ni Jesus Christ. And then sa una, dili ka maka-approach directly kay Lord. Moagi pa ka sa ilahang priest, sa ilahang pare, before ka mo-approach gyud kay Lord. But today, on the new covenant, believers have direct access to God through the Holy Spirit. Dili na ta pwede pa manawagan. For example, dili na kinahanglan nga tawgon pa si pastor or si pastora kay mo confess kag sala nimo, sala ninyo, sala namo, but directly we can come to the Lord and ask for forgiveness. We have access. Kanagong, moingon ta nga, for example, mga yung tagtabang kay mayor, moingon ang na dito sa munisipyo nga aagi sa kasi secretary, palista sa kadidto, unsay imong kwan, tapos send kag letter. But what if the mayor already said nga, kinsay mga yung tabang, diretsyo lang sa ako then directly we can have the access kay mayor. So the same thing kay Lord, karon nga covenant, nga wala na kinahanglan kinsa pang mga character sa Bible ang atong tawgon para maka-access sa iya, but we can go directly. Amen? And the result emphasizes sa Old Covenant, it emphasizes human failure as people repeatedly broke the law. Murag mo itong na-emphasize lang, sige silag kasala, sige nilag ka-broke ang balaod. Pero karon sa panahon ni Jesucristo nga gihatag sa atua, it empowers obedience and spiritual growth by indwelling in the Holy Spirit. Kaya og nasabta na itong pag-ayo yung gibuhat, mutong ingon ako ganina nga, dili lisod nga moobey, mutuman sa unsay kabubuton sa Ginoo. Amen? And then the last point that I have is the future significance. Ang umaabot nga importansya nga nung ginahimo nato ning Holy Communion. So the last one is, it looks forward to Christ's return for His people. Diba sa verse 26 ganina, unsa ganito? For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ginaproklama or gideklara na to ba ang pagbalik ni Jesus.
nasabtan nato nga sa pagbuhat nato ani, sa pagpraktis nato ani nga ordinance, gideclare nato ang kamatayon ni Jesus, ang resurrection ni Jesus Christ, ug ang iyahang pagbalik sa pagkuha sa mga believers nga matinad-anon dira sa iyaha. And through this communion, kumbaga ba, we are reminded that our faith is alive. Atong pagtuo, tinuod. Atong pagtuo, buhi. Kay kung wala namatay si Jesus, kung wala nabanhaw si Jesus, ang atong pagtuo, patay pod. Kay unsay asahan nato paghuman sa atong kamatayon diri sa kalibutan kung wala nabanhaw si Jesus Christ. Pero because of Jesus Christ, na-overcome niya ang death, therefore we could overcome also death. Kaya po nato ma-overcome ang kamatayon. Amen? So be excited until the Lord comes. We will keep doing this Holy Communion. We will devote ourselves, ani nga ordinance sa church, breaking of bread, drinking of wine, until the Lord comes. Hangtod sa iyang pagbalik, isa ni sa nagapamatuod nga buhi ang Dios nga atong ginaalagaran. Isa ni sa nagapamatuod nga ang Dios nga atong ginaalagaran mobalik. Ug sa iyang pagbalik, andam bata. Hala, wala na amen, Lord. Andam bata, mubalik sa Lord. So let's be ready all the time. All the time, let's be ready. Because no one knows when is the time, where is the place, basta kay ang sure, mubalik ang Ginoo. So before we partake the Holy Communion, so I just want to share this. How are we to participate in the Holy Communion? Paano di ay mo participate? Mo partake ani. So, 1 Corinthians 11:27-30. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. So kung unworthy ta nga ni partake ana, paano dahil mahimong unworthy, Pastora? We have, kumbaga, wala, naatay sala nga wala gi-confess before the Lord, before partaking the bread and the wine. That makes us unworthy. Kung wala nato gi-recognize nga si Jesus Christ ang sentro ana, siya ang rason ug ang hinungdan ana nga butang, that makes us unworthy. 28. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. When we say examine, sulti tanan kay Lord ang dapat isulti. I-confess kay Lord ang tanan dapat i-confess. Because the Lord cannot stand before the presence of sin. And that is why we should be worthy before taking the bread and the wine. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. So this is very crucial thing nga dapat siya nato buhaton before partaking the bread and drinking the wine. And then verse 30, it says, that is why many of you are weak and sick, and some have even died. Because this is called Holy Communion. Be holy, for I am holy. Jesus said that. That is why we have to confess our sins, come into the presence of the Lord, ask for forgiveness. Kaya this is an opportunity for God's grace to be poured out. For God's mercy to be poured out sa atua. God's mercy, love, and grace is available. And that is why God is calling us to examine ourselves before taking this bread and wine. For us to be ready. The moment that we partake this bread and cup. Amen? Sige, pwede ba manindog tang tanan? Hallelujah. And